Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Ito naman po ang isang edisyon ng Ihambalos mo dito sa Ihambalos Multimedia Channel. Kumusta po kayo? Lahat yan, mga kabalitaan. Kumusta po ang gabi ninyo? Ngayon po ay araw ng Sabado, April 10, 2021. Mga kabalitaan, mahigit na lamang isang taon ay eleksyon na. Presidential election. Marami na po ang nagpaparamdam. Di po ba? Ngayon pong gabi, ang ating IMC issue ay patungkol po sa eleksyon. Ang ating issue, mga kabalitaan, ay party list groups dapat nang buwagin. Bakit po ba dapat nang buwagin ang party list groups sa ating pampolitikal na sistema? Ano kaya mga rason, mga kabalitaan? Ngayong gabi, malalaman po ninyo ang rason. Kaya po, bear with me hanggang po matapos ang ating programang Ihambalos mo. Bakit po nagkaroon ng party list sa ating bayan? Dahil po sa isang batas. Hindi lang basta-basta batas, kundi isang napakataas na batas, ang ating konstitusyon. Ito pong party list ay nasasaad sa ating saligang batas. Kaya po, samut-saring mga party list ang nasa listahan kapag oras na ng halalan. Particularly, mga kabalitaan, ang Section 5, Paragraph 1 and 2, Article 6 of the Constitution, which is the Legislative Department. Iyan pong dalawang
paragraph na yan, diyan po nakapaloob ang party list. Ang paragraph 1, yan ang nangunguna. Inaalaw na magkaroon po ng party list groups sa ating bayan. Ang paragraph 2 sa nasabing provision ng ating saligang batas ay nagsasaad na the party list representatives shall constitute 20% of the total number of representatives, including those under the party list. Mga kabalitaan, ibig pong sabihin nitong 20%, kasama po sila. Yan dapat ang miyembro ng mga party list sa ating House of Representatives. Ibig pong sabihin, mga kabalitaan, ang total po na representante diyan po sa Kongreso ay mayroon po tayong 304 representatives as of this moment. Ang ating pong bayan mayroon pong 243 congressional districts sa buong Philippine Archipelago. Ibig sabihin po, ang congressman natin ay ganun din kalaki. 243. 61 of them ay mga miyembro ng party list representatives. Ayon po ito sa batas, sapagkat yung total representatives po natin dyan sa Kamara Baha ay mayroon po tayong 304. I-times natin po yan sa 20%. 0.20. Ang lalabas po ay 60.8 na miyembro ng party list ang mauupo dyan sa Kongreso. Or 61. Ganun po ang computation na napapaloob po sa ating saligang batas patungkol po sa party list representatives. Kaya nga po, mga kabalitaan, ang sabi pa dito sa ating saligang batas, for 3 consecutive terms after the ratification of this Constitution, 1/2 of the seats allocated to party list representatives shall be filled as provided by law. As provided by law. Again, mga kabalitaan. Kaya nga po ang ating Kongreso, kasama na po ang Senate, ay gumawa ng isang batas patungkol po sa party list. Ito po yung Republic Act 7941 or Party List System Act. Ito po ay pinagtibay by then President Fidel V. Ramos noong pang panahon ng kanyang panunungkulan. Kaya po, nagkaroon tayo ng party list sa ating bayan.
Mga kabalitaan, ang ating Constitution, once again, provides appropriate sector for the party list groups. Ano po itong mga sektor na ito ng ating lipunan na dapat nilang irepresenta dyan sa Kongreso? Ang una po, ang labor. Pangdalawa, peasant. Pangtatlo, urban poor. Pang-apat, indigenous cultural communities. 5, women. 6, youth. And other sectors as may be provided by law. Ano pong bylaw na ito? Provided by law. Ito pong Republic Act 7941. Mga kabalitaan. Except po, maliban sa mga religious sectors, sapagkat hindi po sila kasama. Mga kabalitaan, sa Kongreso po, mayroon na po bang representante ang ating mga indigenous cultural communities? Parang wala pa. Mayroon po bang ITA? Yung dito sa atin ay AGTA representatives? Wala po. Mayroon po bang mangyan representative dyan po sa Kongreso? Wala po. Ito po kasing mga mayayaman na ito, na kuno ay para sa mga mahihirap, para sa party list, ay nahihiya na magrepresenta sa mga mangyan, at ang mga ita, at iba pang mga indigenous sector dito po sa ating bayan. Mga kabalitaan, ang provision po sa ating saligang batas na yan patungkol po sa party list ay kailangan pong buwagin ng Kongreso. Lalo na po yung sinabi ko po kanina na Section 5, Article 6 of the Constitution, para po mabuwag na tuluyan ang party list system sa ating bayan. These provisions in the Constitutions must be amended to abrogate the party list groups in our political system. This group of representatives are nothing but certainly futile to render public services to the sectors they are representing. Why? Ang tanong, bakit? Bakit sila walang magawa? Merely because the nominees are not belong to their sectors. Most of them are millionaires, so to speak, mga kabalitaan. How could they properly execute their functions if they are not part of the sectors they are representing? Isn't it so?
Totoo po. Kung ikaw po ay nasa labor sector at ang iyong representante ay isang busing, isang milyonaryo, paano magaganap o paano niya magagampanan ang pagiging representante niya sa manggagawa kung siya ay isang busing? Ha? Walang alam po sa actual na pamumuhay ang ibang o halos mga party list representatives natin, sapagkat lahat po yan mayayaman. Hindi po sila belong talaga sa mga marginalized sector na iyan po ang isinasaad sa Republic Act 7941. Kailangan po ay nasa masa, marginalized sector. Ibig sabihin, ang inyo pong representante ay dapat belong to the group. Hindi po yung miyembro lamang. Iba po yung miyembro, sapagkat pwede ka pong maging miyembro kahit hindi ka belong to the group. Katulad po sa nangyayari ngayon sa party list system sa ating bayan. Mayaman ka, nagpamiyembro ka dyan sa isang sektor para ikaw ay maging nominee. But the fact, you are not belong to the group. Yan po kasi ang nasasaad na naman dito po sa Republic Act 7941. Yung qualification ng nominee. Miyembro ka lamang, kahit hindi ka parte ng isang sektor, miyembro lamang, mga kabalitaan. Sa loob ng 90 days, ay qualified ka ng maging nominee ng isang party list group. Iyan po ang napakaluwag na pamantayan kung paano po mamili ang isang party list group ng isang nominee nila. Kailangan po kasi ang party list na nominee, as I said, nabibilang, halimbawa, nasa labor nga, sa manggagawa na sektor. Kailangan isa ka rin manggagawa para malaman mo kung ano talaga ang kailangan ng manggagawa para maging boses ka nila dyan po sa Kongreso. Hindi po yung mga milyonaryo, wala po silang alam, kundi ang alam po nila, chismis lamang patungkol po sa labor. O kaya po, nababasa sa mga libro. Ngunit po, wala po silang alam sa actual. Mga kabalitan, alam po ba ninyo na ang halos lahat ng party list groups ay hindi po nabibilang sa marginalized sectors ng ating lipunan? "51 party list groups won the 2019 midterm elections. 51 groups, mga kabalitaan. Most of them are not belong to the marginalized sectors. Yung top 2 po, top 2, ay yan po ang sinasabing magkakaroon po sila
ng 3 upuan dyan po sa Kongreso, sa Kamara Baha. Yung 6 na grupo na sumusunod sa pangalawa, 6 na grupo, they earned 2 seats in the House of Representatives. The rest of them, about 42 party list groups, earned 1 seat. Yan po. Ano po ang nanguna noong midterm election 2019 ng mga party list groups? Ang nanguna po ang ACT-CIS. Ang ACT-CIS. Sinusundan po ito ng bayan muna. Bayan muna. Bago ang sarili. Iwan ko. Baka sarili muna, bago bayan. Ha? Sinusundan po ito pang 3. Ang taga rito po sa ating rehiyon. Ang Ako Bicol Party List. Sunod si Bac. Ang probinsyano na taga Bicol din, Juan Pacman Marino, at ang probinsyano Ako. All right. Ang probinsyano Ako. Mga kabalitaan, ito pong 3 halos nangunguna na party list groups ay mga tuta, very devoted, loyal to the President of this Republic. Alin-alin po ito ng mga party list? Ito pong ACT-CIS. Ito pong ang probinsyano at ang Duterte Youth. Ito po yung mga hindi po matanggal sa pagsipsip kay Presidente Duterte. Ngayon, himayin po natin kung talaga sila ay para sa sektor ng maliliit dito po sa ating bayan. Ito pong mga party list groups na ito. Tingnan po natin. Isa-isahin po natin. In any order na po ito. Itong Juan Pacman Party List. Saan po ito? Na sektor? One Patriotic Coalition of Marginalized Nationals. Nationwide ang scope po nitong Juan Pacman. Kasagsagan po ng karira ni Pacman. Gumawa po ng party list na Pacman. Nakakatuwa, mga kabalitaan. Ginawang palabigasan nitong si Pineda Enrico ang nominees at Romero Michael. Isa pong mayayaman. Mayayaman na mga nominees ng Juan Pacman. Hindi po ito marginalized sectors. Ginagamit lang po ang mga maliliit nating mga kababayan para magkaroon po sila ng partido diyan po sa Kamara Baha. Ang nakakainit sa ulo, mga kabalitaan, ginamit pa yung boksingero, yung kanyang sobriquet para lamang manalo sa eleksyon.
One Pacman party list. Ito po ay hindi talaga para sa mga maliliit. Ang sunod, ito. A teacher. Sino po ang nominee nito? Umali Maria Victoria. Victoria Umali. Mga kabalitaan. A teacher. Oh, ano po ito? Para saan ito? Advocacy for teacher empowerment through action, cooperation, and harmony towards educational reform. Wow! Honorable Victoria, ano na po ang nagawa ninyo sa sektor ng mga guro? Kayo po pala ang educational reform. May reforma na ba sa ating education ngayon? Wala. Ito po ay hindi rin makamahirap. Itong party list na ito. Marami pong mga guro, mga kabalitaan, ang mayayaman. Totoo po yan. Kaya, taliwas po ito. Ang sektor na ito ay hindi po nabibilang sa marginalized sector ng ating lipunan. Dapat po specific ang dating ng isang party list. Halimbawa, ikaw ay magsasaka. Yan. Diyan ka, magsasaka party list. Ha? Ganun po sana. Hindi po nababalahura ang party list system sa ating bansa kung ano-ano na lamang ang pangalan. Pangalan ng mga sikat na programa sa telebisyon. Nako, nalintikan na. Ito pong isa. Aambis OWA. Ito po sa marginalized sector po talaga. Ang ibig pong sabihin, ang asosasyon sang mangunguma nga Bisaya OWA Mangunguma Incorporated. Mangunguma po, ibig sabihin magsasaka. Ito po ay talagang para sa mga mahirap. Ngunit ang tanong, ang nominee ba nito ay magsasaka? Ha? Babae, mga kabalitaan. Babae po ang nominee. Si Honorable Sharon Garin. Palakpakan po natin si Sharon Garin. Kilala po ninyo ito. Mayaman na mayaman po ito. Ha? Hindi po ito marunong magsaka. Hindi po ito marunong mag-araro, mga kamalitaan. Si Mrs. Sharon Garin. Ha? Ginamit lang po yung pangalan ng magsasaka dyan po sa Visaya. Nako. Ito pang isa na party list na nanalo. Abang Lingkod. Abang Lingkod Incorporated. Anong sektor ito? Abang Lingkod? Mayroon po ba tayong Abang Lingkod Incorporated na sektor dito po sa ating lipunan? Wala. Ang dating po nito ay very vague. Hindi po malinaw. Ha? Anong sektor ito? Saan sektor ito napapabilang? Sa kwan ba? Sa labor? Peasant? O ano? Women? Youth?
O ano? Abang lingkod. Oh. Sino po ang nominee nito? Oh, ito. Joseph Stephen Paduano. Paduano. Oh. Mayaman din ito. Abang lingkod mo. Yumayaman. Sa party list. Ito pang isa. Ha? Hindi ko alam kung anong abono ito. Urea ba o ano bang abono ito? Abono party list. Mabuti pa po yung abono may party list, ah. Yung pong mga tambay, wara, sa Bicol, wara ang mga tambay na party list. Pero ang abono, mayroon. Mga loko talaga. Sino po ang may kaisipan nito? Siyempre yung nominee. O, sino? O, Conrado Estrella. Abono. Anong sektor ito? Mahirap ba ito? Ha? Hindi naman po abbreviation ito eh. Abono lang talaga. Di po ba? Kailangan na po talagang buwagin ang party list natin. Abono. Anong sektor ito? Hindi po ito buhay. Patay ito. Non-living thing. Itong abono. Yet, mayroon pong representative dyan po sa Kongreso. Ito pa, yung nangunguna dyan po sa party list system. Baka tirahin tayo nito. Okay lang. Basta nasa tama. Ito, ACT-CIS. Anong sektor po ito? Napapabilang. Wala naman po sa sektor ng labor, peasant, urban poor, indigenous sector, women, or youth, or ano pa man na sektor ng ating lipunan. Ano po ito? ACT-CIS. Sino po ang nominees nito? Sino-sino, mga kabalitaan? Ito po, itong aking isang kababayan, dyan po sa Iriga. Taduran Ninya. Ninya Taduran. Sunod, Jocelyn Tulfo. Asawa po ito ni Tulfo, Tulfo. Si Eric Go, Yap. Mayayaman po ito. Itong tatlong ito, mayayaman po ito. Lalo na po itong si Go, si Tulfo. Ano pong sektor ito? Tingnan natin. Ang ibig pong sabihin ng ACT-CIS ay anti-crime and terrorism, community involvement, and support incorporated. Anong sektor ito? Saan ito anong sektor ito dito sa ating lipunan? Ay sana nagpulis na lang sila. Anti-crime pala sila eh. Dapat nag-NBI sila. Nag-PNP sila. Di po ba? Wala pa ito sa sektor na dapat ay nandyan po sa party list. Wala. Kaya lang, talagang balasubas na po ang ating eleksyon na sistema dito po sa ating bayan. Kahit ano na lamang ng mga pangalan, kahit taliwas sa sektor, walang sektor na kinabibilangan, mga kabalitaan. Basta ang gusto nila, umupo dyan sa Kongreso
Ano mayroon dyan sa Kongreso? Kapangyarihan? Pira? Ano pa? Mga kabalitaan. Sayang yung pira ng ating bayan para lamang sa mga ganitong mga party list na itong walang kabuluhan. Gusto mo pala ng anti-crime, hindi nagpulis ka. Gusto mo pala ng anti-terrorism, ha? O nag-militar ka? Ay gusto mo pala ng mga ganito, na mga bagay, ay huwag ka sa Kongreso, sapagkat yan walang baril. Ha? Walang baril dyan. Pasensya na po kayo, yung makatulpo dyan. Ito po'y paghimay lamang sa mga party list. Ha? Walang personalan po ito. Tandaan po ninyo. Sapagkat ang party list ay dapat para sa mga mahihirap lamang. Itong mga nominees na ito, si Taduran, taga-Iriga City, si Tulfo, si Go, Yap, Eric Yap, mayayaman, milyonaryo po ito. Ha? Milyonaryo. Itong ACT teachers ni Franz Castro. Ha? Wala din ito. Wala ito, hindi ito sa marginalized sector. Sapagkat pag sinabi mong marginalized sector, yung pinakamababang sektor ng ating lipunan, hindi po nag-earn ng mga matataas na salary sa ating lipunan. Yung mga ordinaryong mamamayan, mga kabalitaan. Ang balita pa, ito'y front. Na red tag po ito. Itong si Franz Castro bilang isang NPA. Ha? Kaya po, yung ating sektor ng mga guro ay walang nangyayari. Yung dapat na uminto sa sahod, wala. Hindi po pinagbibigyan ng pamahalaan sapagkat sa ganitong mga sistema, ganitong representante dyan sa Kongreso. Itong AGAP, ang sunod, Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Okay ito. Sa agricultural sector po ito, magsasaka. Okay sana ito. Kaya lang, ang problema na naman, yung nominee, milyonaryo, hindi po ito magsasaka. Ha? Rico Giron. Rico Giron ang nominee. Ito na naman dito sa ating Bicolandia. Ang Ako Bicol Party List. Alam po ba ninyo kung sino ang mga nominees nito? Ha? Napakamayaman dito po sa Bicol region. Si Ko Elizalde. Ha? Isa pong napakamayaman na kontratista. Si Garbin, si Pido Garbin. Ha? Mayaman din po ito dito po sa Bicol region. Hindi po ako nagkakamali, ito po isang abogado, si Pido Garbin. Ako Bicol Party List? Ha? Ako Bicol. Ibig sabihin, sektor ng mga Bicolano. Ngayon, ang tanong, ako Bicol Party List, lahat bang mga taga Bicol ay may hirap? Hindi.
Marami pong mga taga Bicol ang mayayaman. Ano pong sektor dito sa Bicol ang nire-representa po ninyo dyan sa Kongreso? Napakalawak po nitong inyong Ako Bicol party list. Ako Bicol. Ako Bicol din. Maraming mga mayayaman dyan, Bicolano. Ikaw, lalo ka na, Kito. Ang yaman mo, bilyonaryo ka na yata rito sa Legazpi City. Ang siste po ninyo, nagbibigay kayo ng scholarship. Ganun talaga. Pakitang gilas. Para sabihin, makamahirap po kayo ang party list. Pero taliwas po yan sa interes po ninyo. Ang interes po ninyo, makakuha po kayo ng kontrata dito po sa buong Bicol region. Yung mga scholarship po ninyo na pinamimigay dito po sa Bicol ay mga sinsilyo lamang. Ganun po ba ang party list natin? Hindi po ito makamahirap. Ito pa, yung sunod, Ako Bisaya. Ano man kung ika-Bisaya? Kapoy ka man, gid? Bisaya ka? Bakit? Lahat bang Bisaya? Mahihirap? Hindi. Marami din po dyan ang mayayaman. Kaya wag mong sasabihin na ikaw ay para sa lahat ng Bisaya, sapagkat ang party list ay dapat lamang sa mga mahihirap na sektor. Yan po ang pakatatandaan po ninyo. Ang sunod po, Ako Padayon Pilipino. Ako Padayon Pilipino. Hindi ko po ito alam. Parang Bisaya po ito. Pero para sa akin, hindi po ito makamahirap. Sektor ng mahirap sa ating bayan. Ang sunod, ALUNA. Alliance of Organizations, Networks and Associations of the Philippines Incorporated. See? ALUNA. Alliance ng mga organisasyon dito sa ating bayan. Hindi rin malinaw. Anong mga organisasyon? Mahirap pa o mayaman? Or both? Di po ba? Ang sunod po, amin. Anak Mindanao. Anak Mindanao. Kung ano-ano na po lamang ang mga pangalan ng ating party list. Anak Mindanao. Ang sunod po nito, Anak Araw. Mayroon na sunod, Anak Buwaya. Party list. Ito po, Anak Mindanao. Ako rin na gagawa, Anak Bicol. Ang Bisaya, gagawa rin, Anak Bisaya. Iyan lang. Ang sunod niyan, mayroon na pong mga party list ang tambay. Ano yung party list ng tambay dito? Papa. Papa. Hindi. Tampa. Tampa. List. Tambay party list. Yung Papa pala iba. Yung Papa, ano po yun? Ang Papa ay Palatuli party list. Di ba? Kung ganyan ang gusto nila, pagbigyan natin yung mga party list, sa lahat ng sektor.
Sabongiro, party list. Putongiro, party list. Yan, mga sektor na yan. Ano pa? Durugista, party list. Ito ang sunod, ang Anwaray. Anwaray ka man. Waray. Anong sektor doon sa Waray? May hirap? General po ito. Ang Waray, katulad po rin ng ako Bicol, yan general term. Ang ibig sabihin. Walang sektor na talagang specific kung saan sila. Ang Anwaray. Itong isa, anak kalusugan. Ang nominee, Michael Defensor. Mayaman. Defensor. Anak kalusugan. Alagaan natin ating kalusugan. Lahat po, kahit mayaman, mahirap, alagaan natin ating kalusugan. Ito naman, ang probinsyano. Coco Martin, nominee. Kasagsagan po ang probinsyano ni Coco Martin. Gumawa rin itong lokong mga nominees na ito na ang probinsyano. Taga Bicol po ito. Ang gumawa nitong pulpul na ito. Sino po ito? De Los Santos Alfred. Yung nanakit. Abusado ng kongresista. Itong Ronnie Ong. Mayayaman po ito, kaya abusado. Ang probinsyano. Ibig pong sabihin, lahat. Nationwide po ito. Ang probinsyano. Wow. Ang probinsyano. Sibak ang sunod. Citizens Battle Against Corruption. Ito rin ay hindi rin sektor. Sa crime ito. Sa crime. Co-op NATCO ang sunod. Cooperative NATCO Network Party. Iyan ang sunod. Itong sunod, talagang sa marginalized sector po ito. CWS, Construction Workers Solidarity. Iyan ang dapat specific talaga ang party sa mga mahihirap. Ngunit ang problema naman, ang nominee, kung talaga construction worker. Tingnan natin kung sino. Romeo Momo. DIWA ang sunod. Democratic Independent Workers Association. Alright. Di rin po ito makamahirap para sa mahirap na sektor. Itong Duterte Youth, mga kaibigan, wag na nating isa-isahin itong mga party list na itong mga walang katuturan. Itong party list na Duterte Youth. Sino po ang nominee nito? Rochelle Marie Cardima, mga kabalitaan. Ito pong party list na ito, special mention po ito. Sapagkat wala po itong sektor. Ang sektor po nito na kanyang iniidolo, kanyang
very devoted po siya, ay hindi po sektor. Wala pong sektor ito, kundi ang kanyang loyalty ay kay Pangulong Duterte. Tuta po ito ni Duterte. Walang sektor ito. Youth, Duterte Youth. See? Ang sektor nito, sa pangalan pa lang, Duterte na. Ha? Wala. Ito ho'y isang halimbawa na talagang dapat nang burahin sa ating pampolitical na arena ang party list system sa ating bayan. Binabalahura po ng iba. Ang iba na nasa posisyon, gumagawa-gawa ng mga party list para sila ay kampihan, para mangharas ng kalaban. Katulad po, dito po sa Duterte Youth na ito. Marami pa pong ibang mga party list, kaya lang hindi ko na po iisa-isahin sapagkat 51 po ito. Ha? 36 pong party list groups ay hindi po nabibilang sa marginalized sector ng ating lipunan. 15 lamang po ang mga may hirap na sektor. Ngunit, ang kanilang mga nominees ay hindi po mahihirap. Mga milyonaryo. Kaya po useless lang naman ang mga nominees na ito. Mga walang alam sa sektor na kanilang nire-representa dyan po sa Kongreso. Mga kabalitaan, dito na po tayo sa mga rason kung bakit kailangan. Why there is a necessity to abolish or abrogate the party list system in the country. Bakit po kailangan na natin buhagin ito? Ano po mga rason? Ang unang rason po, manipulator of the poor. Ginagamit po ang mga mahihirap nitong mga mayayaman para gumawa ng isang sektor. Ang sasabihin dyan po sa COMELEC ay para sa mga marginalized sector. Ito namang kopal na COMELEC, inaalaw po nila kahit mayaman. Unang-una po talaga, ang may kasalanan ang COMELEC. Dapat disqualified agad itong mga sektor na ito. Di po ba? Kaya lang nakakalusot dyan sa COMELEC. Bakit po ito nakakalusot? Mga party list na itong walang pakundangan na maggamit ng mga pangalan, programa sa telebisyon, o isang boksingero, o ano paman na mga pangalan na nakakaingganyo sa ating mga botante. Makamahirap, ngunit mayaman. Mayroon po ba niya? Wala. Wala. Sunod po. It is futile to address the issue in the sector. Hindi naman po nila talaga na-address yung mga problema yan po sa mga sektor na nandiyan po sila. Tingnan natin po itong sektor ng labor. Sino po ang party list dyan? Marami po sa labor. Ngunit, ano po ang nangyayari? Mababa pa rin ang sahod ng ating mga manggagawa.
Mga ordinaryong manggagawa natin. Mulat sa pool, iyan ang problema po. Ngunit wala pong magawa itong mga party list na ito na para sa kanila. Useless ang mga party list na ito. Kaya hindi na po natin kailangan ito. Hindi na po natin kailangan ito, party list na ito. Pang-tatlo pong rason, inaabuso ang sistema. Inaabuso po talaga. Katulad ng sinabi ko po kanina, gumagamit ng mga pangalan ng partido mula po sa programa sa telebisyon. Gumagamit ng mga pangalan na sobriquet ng isang boksingero, si Pacman. Gumagamit ng mga salitang, halimbawa, ako Bicol, ako Waray, o ano pa man. Ngunit hindi naman mahirap. Hindi naman talaga ang sektor ng mga mahirap ang dinadala, kundi pang sadereng interest lamang. Pang-apat po mga kabalitaan, dahil po sa party list, ngayon po may 61 representatives ang party list natin. Dumarami po ang pork barrel. Dumarami po ang korupsyon sa ating lipunan dahil po dito sa party list na ito. Kung mababawasan natin ng 61 na miyembro ang House of Representatives, 61 po, isa na lang milyon ang korupsyon sa kada isa. 61 milyon ang mababawas sa korupsyon dito po sa ating bayan. Mga kabalitaan, nakakadismaya po talaga ang ganitong kalakaran sa ating pampolitikang arena dito po sa ating bayan. Panglima pong rason, sa buong Pilipinas po, mayroon po tayong distrito na ilan, mga kabalitaan? 243 districts. Ibig pong sabihin, ganun din po karami ang ating kongresista dyan po sa Kamara Baha. Sa 243, ay well represented na po ang lahat na sektor ng ating lipunan. Sapagkat sa distrito po ninyo, mayroon po dyan women. Mayroon po dyan manggagawa. Mayroon po dyan indigenous sector na nasa saad sa ating saligang batas. Nandyan po ang pisan sa isang distrito po. Ibig sabihin po, hindi na natin kailangan ang party list group na ito. Sapagkat sa bawat distrito, sa 243 districts all over the Philippines, well represented na po ang bawat sektor ng ating lipunan. As I said, sa isang distrito, dyan po sa inyong bayan, sa isang distrito, mayroon na po si congressman dyan na sa labor sector, mayroon na po dyan peasant sector, mayroon na po dyan urban poor, indigenous sector, women, youth, at iba pa. Kaya ngayon, hindi na po natin kailangan ang party list group para sila ay irepresenta dyan po sa Kongreso.
Pang-anim pong rason, mga kabalitaan. Ang 51 party list groups, a total of 61 representatives, all in all. Wala sa kanila na sektor ang napapabilang, na umunlad lamang. Nga, yung mga sektor na yun. Yung labor sector, nga. Sa kabila po ng mga party list groups patungkol po sa labor sector, nga pa rin ang labor sector. Kaya po itong 61 na representatives na ito, wala pong magagawa para maiangat ang kanilang sektor. Kundi, ang 61 na itong representatives, ang inaangat lamang nila ang kanilang interest sa buhay. Sapagkat sila po ay mayayaman, nagpapayaman lalo. Yan po sa Kongreso. Pang-pito, sayang po ang pera ng bayan dahil sa mga unghang ng mga party list representatives na ito. Walang magawa. May nagagawa, pero pakitang tao lamang. Sporadic, kumbaga. Parang madalang pa sa ulan. Yung binabayad po sana sa kanila ay napupunta na sana sa mga mahirap na sektor ng ating lipunan. Pangwalo pong rason, mga hindi po kauri ang mga nominees sa mga sektor na kanilang kinaaaniban. Halos po mayayaman ang mga nominees na ito. Mga busing, kumbaga. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayaman, wala ka sa sektor. Hindi ka belong to that sector. Ang problema, paano mo ma-handle ang kanilang mga karaingan sapagkat wala kang alam sa kanila. Di po ba? Pangsiyam po na rason na dapat na natin buwagin ang party list ito sa ating bayan. Naging tulay para makapasok ang mga rebelde o NPA. Yan po sa House of Representatives. Totoo po yan. Totoo. Pang-sampo, daan ng administrasyon para mangharas ng mga kaaway katulad po ng Duterte Youth Party List. Ginagamit po itong party list na ito hindi para sa mga mahirap na sektor, kundi sa isang pang-interest politikal para sa kanilang among nasa taas. Bakit nangyari ito, mga kabalitaan? Ang tanong ko po dyan sa Comelec, bakit nangyari ito? Anong nangyayari sa inyo dyan sa Comelec? Inuupuan po ninyo ang mga bagay na ito.
Maliwanag sa sikat ng araw na ang Duterte Youth Party List ay walang sektor, kundi ang sektor ay si Pangulong Duterte. Bakit nakapasa ito, Mr. Comelec? Ha? Inutil po kayo dyan sa Comelec. Mga inutil po kayo. Ang totoo. Tingnan po ninyo, ang Probinsyano Party List. Ipinasa ninyo. Gonggong kayo dyan sa Comelec. Ang One Pacman Party List. Wow! Ginagamit ang party list para makapasok dyan sa Kongreso itong mga pulpul na politikong ito. Ha? Ano ang ginagawa ng dyan sa Comelec? Wala. Tanggap ng tanggap. Anong sektor? Ang kinaaniban nitong mga gusto magkandidato under party list group. Wala. Sana ay hindi na ninyo pinayagan ito, Mr. Comelec. Sayang lamang ang pira ng ating bayan patungkol po rito. Gising po kayo dyan sa Comelec. Sana po may isang senador na magsalita na buwagin na. Amindahan ang ating konstitusyon. Alisin na yung provision na magkakaroon po tayo ng party list sa ating political arena. Yun pong Section 5, Article 6 of the Constitution ang binabanggit ko po. Dapat po yun maalis na. Pag naalis po yan, ibig sabihin, wala na pong party list dyan po sa Kongreso. Tanggal na po silang lahat. Automatic din po yung Party List System Act. Wala nang visa. Mga kabalitaan, nakakalungkot isipin ng ating politika, lalo na palapit na ang national and local election sa ating bayan. Makikita po natin, susulpot na naman ang iba't ibang klaseng party list groups na gustong makatungtong dyan po sa Kongreso. Panawagan ko po dyan sa Comelec. Sana, yung mga party list na yan ay hindi na pangalan ng isang programa sa television. Baka sa sunod mayroon ng magpakailanman party list. Baka sa sunod mayroon ng investigador party list. Ha? Baka sa sunod mayroon ng ano pang mga first yaya party list. Ha? Yan po ang iiwasan ninyo dyan sa Comelec. Pinagtatawanan po kayo ng taong bayan sapagkat pinapasa po ninyo ang ganoong klaseng party list. Yung abono nga, may party list eh. Hindi naman buhay yung abono. Ha? Daig po yung sabongirong, ha? Walang party list, ha?
Yung abono mayroon. Ang sunod, mayroon na baka UC party list. Ang sunod, Tuma party list. Ha? Yan ang tatandaan po ninyo dyan sa Comelec. Ha? Huwag na po kayong magtaka kung isang araw, mayroon po sa mga binanggit ko ang mag-apply ng party list group sa inyo. Kasi kayo, pinagbigyan ninyo yung ang probinsyano, ha? One pack man, di ba? Ako nga, nag-iisip din talaga na ang investigador party list. Ha? Ay, ang tandaan po ninyo, alisin na ninyo yung ang probinsyano, yung lahat ng mga hindi talaga para sa sektor ng may hirap, ang mga party list na yan, alisin na po ninyo. Itira po ninyo yung mga party list para sa mga marginalized sector ng ating lipunan. Ako po yung walang kinabibilangan na anumang party list. In fact, during the midterm election 2019, hindi po ako bumoto na kung alinman dyan sa party list na yan sapagkat talagang mga gunggong ang mga nandyan. Nabasa ko po yung mga pangalan ng party list, groups. Wow! Kung ano-ano na lamang. Sabi, abusadong mga nominees. Kahit ano na lamang. May buhay party list. Oh, buhay. O dapat mayroon din po tayong patay party list. Ha? Totoo po, kung may buhay party list, kailangan po may patay party list. Ay nako, mga kabalitaan. Mayroon pa nga rito, RAM. Ha? RAM. Revolusyonaryong Alyansang Makabansa. Ha? Ipinangalan doon sa naghimagsik. Reform the Armed Forces of the Philippines. RAM. Ha? Mayroon pong marino. Wow! Ang marino po, mayayaman yan. Ang sektor ng marino, mayayaman po yan. Bakit? Napabilang po dito sa party list. Ibig sabihin po ng marino, Marino Samahan ng mga Seaman Incorporated. Ang ganda, pakinggan. Mayroon po bang mahirap na seaman? Mayroon po. Anong naiisip po ninyong seaman na mahirap? Ha? Seaman luloko. Ha? Mayroon pa. Hindi lang isa, dalawa yung mahirap na mga seaman. Alin pa dyan? Seaman sisisid sa dagat. Ha? Mayroon pang isa. Ha? Seaman. Seaman lulupa. Ha? Ganyan po talaga. Seaman. Seaman lulupa. Iyan po ang mga mahihirap na seaman. Pero itong mga seaman na nasa barko, lalo na kung ikay isang kapitan, wow, ang yayaman po ng mga seaman. Yung mga nabanggit ko lang na mga seaman,
iyon nung mga mahihirap. Ito pa. Okay lang ito kay Sagip Party List, ha? Hanga po ako dito kay Marcolita. Lumalaban para sa mga mahirap. Laging laman ng balita. Kakampi ng mga kaguruan natin. Social amelioration and genuine intervention on poverty. Ang ibig sabihin ng Sagip. Si ang Rodante Marcolita po ito. Napaka-intelihenteng kongresista. Ito pong si abogadong Rodante Marcolita. Kaya po, dapat ito, hindi na lamang sa party list. Sana, one of these days, maging senador po ito. Ito po ang kailangan natin, dyan po sa Senado. Palaban. Palaban po ito. Ito. TGP, mga kabalitaan. Talino at galing ng Pinoy. Wow. Saan sektor ito? Lahat na yata ng sektor. Talino at galing ng Pinoy. Lahat ng sektor po. Kasi yung matanda, matalino rin. Bata, matalino. Babae, matalino. Bading, matalino. Lahat ng sektor, sakop nito. TGP. Talino at galing ng Pinoy. Wow. Ito, probinsyano ako. Sino po ang nominees? Rode Fariñas, yung dating kongresista. Singson ang pangalawa. Kung ano-ano na lang po talaga ang party list natin. Kailangan na po natin na buwagin. Sana po, as I said a while ago, sana may isang senador ang tumayo po sa plenaryo at maghain ng resolusyon para po amindahan ang ating konstitusyon patungkol po sa party list. Para po buhagin na ito. Lahat na lamang mga walang kwentang mga pangalan ng mga party list na ito. Worst is, yung mga nominees, mga kabalitaan, ay ang iba, bilyonaryo. Ang karamihan, milyonaryo. Mayroon bang magsasaka na isang babaeng milyonaryo? Kaya po, ang isang may kasalanan dito ay ang COMELEC. Sapagkat yung Republic Act 7941 or the Party List System Act, nandyan na po yung mga guidelines. Yung guidelines ng kung paano magkuha ng nominees, nandyan. Kung anong mga procedures, SOP, mag-apply bilang isang party list group. Nandyan po lahat. Dyan po sa batas na yan. Kaya lang, ang COMELEC, hindi po ito isinusunod lahat ng provision na ito ng batas. Ang sabi ng batas, ang party list ay dapat para lamang sa mga marginalized sector ng ating lipunan. Hindi lang dapat ang nominees ay miyembro ng grupo, kundi napapabilang ka sa grupo. Kung ikaw ay labor, ordinaryong manggagawa lamang, dapat ang representative po niyan sa Kongreso ay isa ring ordinaryong manggagawa. Hindi po isang bossing, hindi po isang milyonaryong nominee.
Kung magsasaka po, dapat magsasaka din. Hindi po yung babae. May magsasakang milyonaryong babae? Hindi, wala. Busing po yun, mga busing yun. Dapat dama nila yung dinadala po nilang grupo para po ano? Para mairating po talaga niya sa Kongreso yung mga inaing po ng particular na grupo na yan. Halimbawa sa magsasaka, alam niya ang problema sa magsasaka sapagkat siya ay isang magsasaka. Yan po ang pinaka-basic dapat na iniisip ng ating COMELEC bago mag-aproba ng mga grupo dyan po sa party list. Sayang po talaga ng ating pera. Sa mga ang interes lamang ay pang sarili. Itong katulad nito ni Rodi Fariñas, dati po itong kongresista. Hindi na po ito manalo-nalo dyan po sa distrito po nila. Kaya gumawa ng ibang taktika. Kaya gumawa ng party list group. Si Lito Atienza, dyan sa Metro Manila. Dati, hindi na po manalo-nalo na mayor. Ngayon, gumawa ng party list group na nalo. Panahon na, Mr. COMELEC. Panahon na makapag-isip-isip po kayo. Malapit na naman ang eleksyon 2022. Huwag na natin payagan ang mga party list na ito na kung sino-sino na lamang ang maghain ng kanilang kandidatura diyan po sa inyong opisina. Tandaan po ninyo, kayo po ay may malaking kasalanan kung bakit may ang probinsyano diyan po sa ating party list group ngayon. Kung bakit po may one Pacman party list. Ang sunod, TMGS party list na naman. Mga kabalitaan, maraming salamat po sa pag-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia Channel. Marami din pong salamat sa pag-follow sa aking Facebook page, ang Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Maraming salamat po sa lahat. Ito pong isyong ito ay aking babalikan pag malapit na po ang eleksyon. Ito po ay isa lamang pahapyaw, ngunit talagang diin na diin. Marami pong salamat sa lahat. Sa mga nanood ngayon, siguro naisabi ko na po, naihimay ko na yung ating issue patungkol po sa ating party list groups sa ating bayan. Sana po sa sunod, tayong mga butante, huwag tayong buto ng mga party list na yan na wala naman patutunguhan. Ginagamit lamang yung mga mahihirap para sila ay makapasok dyan sa Kamara Baha. Kamara Baha po, sapagkat yan po ang lower house. Ang Kamara Baha po ay Spanish terms ng lower house.
Ang higher house po, ang equivalent po niyan sa Spanish ay Cámara Alta. Mga kabalitaan, maraming salamat sa muli. Sa palagian ko pong sinasabi, dito po sa ating programang Ihambalos Mo, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Huwag nating gawing ang mali ay maging tama, ang tama ay maging mali. Iyan po ang advokasya ng inyo pong lingkod. Ang inyo pong lingkod ay pansamantalang magpapaalam muna sa ating programang Ihambalos Mo. Sa sunod pong edisyon ng ating programa ay ating tatalakayin ang mga issue national. Baka mayroon po tayong mapulot na naman ng mga issue, ating pong ibabato dito sa ating programa. At ating pong ihimayin kung ano po ang mga bagay na yun. Sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan. Dito ka nakikita. Ano? Dali na. Bibi. Oh, salita na, dali na. Kumusta po kayo? Dali na. Ha? Dali na. Bunso ko po yan. Bunsong kapatid. May nagatingin, oh. May mga taga doon sa amin, oh. Bye-bye. Ikan, pare. DJ. Papila ka mo. May mga apat yan. Apat. Oh.
ng song. Ngayon na kanya, dito ka nga. Dali na. Puputulong ko man lang yan.